Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron po akong i-share ulit sa inyo. Ito sa buong panahon na ako po ay nagme-mekaniko, pangalawang beses na po akong naka-experience ng ganitong problema. At ito nga po yung sa cylinder head. Ito pong Montero po na to. Kasi nung dinala sa amin, itong Montero na to, yan, yung nasa gilid na yan, naghahalo po ang tubig at saka ang langis. At ito po ay na-general overhaul ko na at nag-replace ako ng cylinder head. Pumasa po sa machine shop itong cylinder head na to. Pina-replace natin, wala tayong nakitang issue. At maganda po ang pagkaka-replace. After po ng isang linggo na ito ay pinapaandar namin, bigla pong nagkaroon ng malaking problema yung cylinder head. Pakita ko po sa inyo. Lapit mo na konti, Aldrich. Tignan nyo po ito. Ganito na po ang nangyari. Nahukay yung cylinder head sa tindi ng init siguro or ng kompresyon, hindi niya kinaya. Ngayon, ang sabi ng mekaniko ko at saka nung machine shop, posible daw na itong cylinder head na to, bago pa makarating sa amin, ay ginawa na lang ng remedyo ng ibang machine shop. Kasi po, nung dinala nga po itong Montero na to sa amin, ay naghahalo ang langis at tubig. Na-vlog ko pa nga po ito eh. Ngayon, pina-replace ko na to sa machine shop kila Peter at maganda naman ang naging pag-resurface ito. At nung kinabit na nga po namin, after na one week lang, na pinapaandar namin, nagbe-break-in po kami, ay ganito na po ang nangyari sa kanyang cylinder head. So, ang sabi ng mekaniko at ni Peter, yung aming machine shop, ay posible daw, nung ito ay nagka-problema na ng ganito, ay baka daw ito ay binild upan lang doon sa pinanggalingang machine shop. Kaya pagdating sa amin, ganun pa rin, naghahalo pa rin ang langis at tubig kasi nga, hindi na to pantay. Dito rin yung same problem nung nirepace to nila Peter. Nandito rin po yung same problem niya, nagkaroon ng bengkong. Hindi lang nakita sa repace nila Peter yung problema na yon kasi nga makinis ang pagkakagawa. Makinis yung pagkaka-build up siguro dito. No? Ayoko sanang maniwala kasi kung ako talaga susuriin kong mabuti, yung build up na yan, makikita talaga yan kung bibuild upan mo yung aluminum alloy na to. Baka meron silang magandang pang build up, kaya po nagawa po yung ganong diskarte. Tignan nyo mga kapatid, napakalambot po ng aluminum, ilapit mo. Iba na po yung lambot ng aluminum nito oh. Tignan nyo po. Kaya pagka ganito talaga, yung gagamitin mo, ba talagang masisira? Hindi talaga ito tatagal. Ayan po, tignan nyo. So mahina na yung alloy ng cylinder head po na ito. Kaya po nagkaroon ng ganong problema. Wala sanang issues kasi po nung na-overhaul naman namin to, napakaganda ng andar nito. Walang tilamsik, walang usok sa dipstick, walang usok doon sa oil refilling cap. Maayos siya. Pero after 1 week na bine-break in namin, ito na ang naging resulta. Okay, so ito yung talagang mahiwagang last stats kami kasi nag-general overhaul ako. Pero dahil nga po doon, hindi ko na to ginamit, bumili na po ako ng bagong cylinder head at ito nga po, nakakabit na po yung bagong cylinder head nito. Kita ba dito, Aldrich? Ayan, kita nyo po, bagong-bago. Yung cylinder head nito, nakakabit na siya dito sa bandang, ayan. Okay. Ayan, bago na po yung cylinder head na yan, bumili na po tayo. Hindi na rin ako nag-rely doon sa Japan surplus na cylinder head kasi ayokong maulit yung ganitong issue, baka mamaya makakuha na naman ako ng surplus na may problema. Sa bagay, ito, hindi naman talaga ito surplus. Ito yung cylinder head nung dinala sa amin, itong sasakyan na ito. Ganyan po ang pagmemekaniko. Napakalaki din talaga ng sakit ng ulo. Kasi yung mga piyesang binibili natin, hindi mo naman alam yan kung kailan yan masisira. Lalo na yung mga ganitong klase ng piyesa. Assembly siya. So yung cylinder head naman na to, pina-resurface natin yan, pumasa naman sa machine shop. Tapos nung inilagay natin, ayun na, naging ganito na po ang problema. Tingnan nyo, talagang nauka siya. At ito po, posible, yung pinang-build up, nung dating gumawa nito, kung totoo yung sinasabi, nung mekaniko ko at ni Peter, kung totoo yung sinasabi nila, yung pinang-build up dito, malamang malambot yun na alloy or malambot na aluminum, na halos hindi man lang talaga kumapit dito. Kaya nung siya ay nag-init na ng todo at dahil sa ito nga ay bagong overhaul, so mas malakas ang compression, bumalik siya dun sa kanyang standard na compression, hindi na po kinaya nung cylinder head. So ang talaga lang solusyon dito, syempre,
ulit tayo sa trabaho at palit na po tayo ng bagong cylinder head. At ito po yan, tignan nyo po yung bagong cylinder head nung dumating po sa amin. Nakabox pa po yan. Yan. Yan ngayon ang kinabit natin dito sa Montero po na ito. At sana, hopefully, ay maging maayos na. At hindi ko muna ito ibibigay sa may-ari. Talagang iro-road test muna natin to. Paandarin natin to ng matindi. Talagang bibigatan natin yung pagro-road test sa kanya para masigurado natin na yung Montero po na to ay magiging maayos talaga. Bakit kaya nangyayari to? Yung sa isang ginawa namin na ito po ay cylinder head ng isang Ford na sasakyan, ito naman po dahil sa yung tubig, no, kinakalawang, nagkakaroon ng dumi, tapos siguro hindi gumagamit ng coolant, yun ang naging problema. Sinira niya yung cylinder head dahil dun sa kalawang. At yun nga pong portion ng cylinder head na yun, yan, yun sa Ford na yan, ay talaga pong dinadaanan ng tubig. Ngayon ito pong sa atin, ito rin po yung daanan ng tubig. Ito. Yan po yung daanan ng tubig. Yan. Ngayon, dito rin nagkaroon ng problema dati to. Kaya nung pina-replace, ito po yung talagang tinamaan ng medyo malalim. No, dito siya nagkaroon ng medyo malalim. Ngayon, kapag hindi kayo gumagamit ng coolant o kaya yung coolant na ginagamit nyo ay hindi yung premix. Baka nagtatry kayo na bibili kayo ng talagang concentrate na coolant tapos hinahaluan nyo ng distilled water, baka minsan yung pang nagiging problema. Kasi yung ibang coolant, pag sobrang tapang, hindi siya alloy friendly. Kung hindi mo madalas ginagamit ang sasakyan mo, hindi nagsisirculate yung coolant, nag-i-stack po kasi dito yon. Kaya hanggat maaari, kapag po kayo ay gagamit ng coolant, piliin nyo na po yung the best na coolant na premix na para hindi kayo magkakamali doon sa concentration ng coolant at nung tubig na gagamitin nyo, yung distilled water na gagamitin nyo. So ito malamang, yun ang naging issue nito, hindi masyadong nagagamit, tapos hindi gumamit ng coolant, nagkaroon ng kalawang at sinira po yung portion po na ito ng cylinder head. At yun namang mga matatapang na coolant na hindi siya alloy friendly, nako, pwede rin sumira talaga yan. Hindi lamang ng inyong radiator, pati ng inyong cylinder head kung magkakamali kayo sa pagtitimpla ng inyong coolant na inilalagay sa inyong engine. Saan ka pa nanggaling? Ano pa ho? Sir Jan, oo. Sa Mandaluyong pa ho. Mandaluyong, pero sabi mo ito galing pa ng Tagaytay. Ito sa sakyan. Oo. Galing pa ng Tagaytay. Ngayon, May nakalagay po na T-belt. T-belt, nakailo yung T-belt. Pero kala ko, ano lang po yun, yung safety belt. Okay. Ito ay, ano ba to? KD engine, ano? O KD engine to, kaya ito ay naka-timing belt pa. Kaso nakailaw ang timing belt mo. Hindi ka ba nagpalit ng timing belt mula pa nung una mong nabili to? Bali pangalawa na po ngayon. Okay. Pangalawa na po ngayon. Yung unang ilaw niya, niilaw yan sa 130,000 kilometers sa pagkakaalam ko eh. Ngayon, ilan na bang tinakbo nito? Nasa 200 na po mahigit eh. Naku, 200 na. So magre-reset pa pala tayo ng ano nito, ng doon sa timing belt, no? Ngayon, sir, sabi ko kanina, nung nasa bahay pa ako, itinawag sa akin, sabi ng mga tao ko, sir, malapit nang maputol ang timing belt. Oo nga po. Kaya ang instruction ko, hindi ka pa nagalit. Kasi sabi ko, wag niyo nang galawin muna yan. May mga may mga lamat na po siya. Oo. Sabi ko, wag na munang galawin, wag nang paandarin. Kasi baka mamaya malastats kami dito. Kung nakita nilang may mga lamat na yung belt na yon, hindi na dapat paandarin yun. Baka mamaya, yung pag-start mo, yun naman yung time na maputol siya. Ayun. Mas malaking trabaho, mababaluktot yung barbula mo. Malaking bagay na dinala ko po dito. Pinaliwanag po sa akin ng mekaniko ninyo eh. Oo. Nabuti daw po, umabot pa ako dito. Buti umabot pa, galing pa ng Tagaytay. So ngayon, itinulak na lang yan kanina dito. Nakita ko nga po. Instruction ko, wag nyo nang paandarin yan. Napakadelikado. Kaya nga, dinalan na lang dito, pinasok dito. Tapos sinabay mo na lahat. Pati itong mga pyesa mo, puro bago. Nagpalit ka na rin ng mga oil seal. Lahat po. Lahat na. Minsan na po eh. Oo. Napapanood ko po sa vlog ninyo, gaganda eh. Para masulit, no? Okay po yung service eh. Ngayon, magaling po yung mekaniko niya. Yung serpentine belt mo, sir, wala na rin eh. Buti na lang, no, na-iano mo rin. Tignan mo yung serpentine belt ni sir, oh. Ito, yung may mga alamat. Oh, may mga lamat, oh. Matindi na rin to. Kung ito naputulan ka, sir, sa highway, hinto ka rin. Kasi pag ito naputol sa'yo, hindi gagana ang power steering mo, hindi gagana ang alternator mo, no, pati aircon mo, hindi gagana. Kasi ito lahat na nagdadala eh. Serpentine belt kasi lahat hawak na nito. Isang belt lang yung mga Euro 4.
na mga edition ng mga Ayun, sasakyan. ganun pala yun. Oh, basta Euro 4 isang belt lang. Ito, nakasampa pa dito si Rex. Yun ang maganda sa mga kabataan na mekaniko eh. Oh. Kahit nakabaluktot ng ganyan eh, no? Kayang-kaya eh. Ako hindi ko na kayang bumaluktot ng ganyan na sir dyan eh. Oh, tsaka mabigat na ako, baka makasira ako. Hoy, yung mga plastic ingatan nyo hindi, wala talagang paraan, kailangan talagang sumampa. Dahil wala naman kami nung patungan na mataas para doon sila gagawa. So talagang ganyan ang nangyayari. Sa kasa kasi, di naman sila nakikita ng ganyan eh. Yung sumasampa sila. So yun, mabuti na lang, nadala mo dito ang yung Toyota Fortuner na D4D na KD engine. Ayan, nakapagpalit na tayo ng timing belt, pati itong mga tensioner. Palit na lahat, no? O, maingay na rin, oh. Oo nga, no? Ramdam na ramdam ang ingay, oh. Oh. Isa to sa mga umiingay, eh. Oo nga, no? Kaya pala. Oo, isa yan. Yung isa pang meron pa dyan. Oh, nung isang araw, ito ang vlog ko, eh. Yung mga may ingay na ito, lahat to, palit to. Ayan, oh. Palit na lahat yan. Okay, yun mga kapatid, lagi nyo pong titignan din or babantayan din yung mga timing belt ng inyong mga engine. Kasi napakalaking problema kapag po ang timing belt ay naputol. Ang pwedeng mangyari dyan, babaluktot ang inyong mga barbula, magkakaroon ng problema, ang inyong engine mismo, pwedeng mabutas pa yung piston, dahil pag naputol yung timing belt, umaandar pa yung yung makina mo, nagaganyanan pa yung mga piston, pero doon sa ibabaw, hihinto na yon yung mga barbula, dahil ang nagdadrive doon sa camshaft ay yung timing belt, yung belt nga na yon, galing dito sa sigunyal. So, umaandar pa yung makina mo dahil mabilis ka, tapos yung mga barbula mo, nakaganon na, magbabanggaan ngayon yun. Kaya nababaluktot yung mga barbula. At minsan nga, pati yung loob ng makina talaga nasisira. Kaya dapat talaga, maingat kayo, dapat bantayan nyo, kapag ka umabot na doon sa certain kilometers, na kung kailan talaga dapat kayo magpalit ng timing belt, magpalit na po kayo. Tama yung ginawa mo, sir. Nung bago pa lang akong mekaniko, doon sa mga naging sasakyan ko, mahilig kasi ako sa Mitsubishi eh. No? Fanatics ako ng Mitsubishi. Yung Lancer ko, na naka-timing belt, ang bilin na bilin ni Chip, itong si Paring Junior, pagdating ng 80,000 kilometers, dapat palit ka ng timing belt. So mula noon, napasok na sa isip ko yun. Hanggang ngayon, yun ang nasa isip ko na dapat gawin. Dahil nga po, maraming mga sasakyan na pagdating na 80,000 kilometers, bumibigay ang belt. Nasisira talaga sila. Ito kasing Toyota Fortuner, iilaw yung unang pagpapalit mo ng timing belt ito, ang alam ko 130,000 kilometers. Doon pa lang iilaw yung T-belt mo. Kaya yung iba, maaga pa, 90, 100, nagpapalit na sila. At pagdating ng 130,000 kilometers, umiilaw siya. Kasi talagang magkakaroon ng ganong sitwasyon. At i-reset lang naman yon. So ngayon, pagkapalit ng timing belt mo, sa malamang, magre-reset ngayon tayo nung T-belt na yon na umiilaw sa yung gauge. Ayun. Ayun. Si Sir Jan, ayaw kasi magpakita eh. Thank you, highly Huwag mo na recommended ipakita si Sir talaga. Jan. Okay, mga kapatid, lagi nyo pong babantayan ang inyong T-belt. Yung vlog ko po kahapon, nagpa-PMS siya, nagpapalit ng T-belt, tapos umingay na yung makina. May katok na. Eh sabi ko naman doon sa may-ari noon, tignan natin, buksan natin. Baka habang binubuksan natin, baka may makita lang tayo, baka may problemang barbula, may problemang rocker arm doon sa kanyang makina, baka ma-solve pa yung problema. Okay, mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po, kung hindi pa kayo nakasubscribe, paki-subscribe po ang aking channel, paki-like, paki-share po ang aking mga videos, at paki-pindot na rin po ang notification bell. Magandang hapon po sa inyong lahat.